Magandang umaga po sa ating lahat. Okay, so naramdaman niyo ba yung awitan? Sa totoo lang po, sa tuwing ako ay tatayo, ako ay kinakabahan at isang inaasahan ko na mag-aano sa akin ay yung worship. At ayun, hindi naman tayo nabigo. O nga pala, nandyan si Kuya Julius. Kuya Julius, na-miss ka namin. Nandito ka ulit. Ayan, so magandang umaga sa ating lahat. Tingnan mo nga muna yung katabi mo. Kung katabi mong bakanting silya. Okay. Yan, ngitian mo muna yung katabi mo bago tayo mag-start. Okay po, meron pa pong mga upuan dito sa harap, sa mga nasa likod. Meron pa po dito sa harap. Paki-assist na lang po ng ibang usher. Dito na lang po tayo sa mga bakante. Okay po. Bago tayo mag-start, may tanong ako sa inyo. Sino sa inyo yung nag-enjoy sa topic ng covenant? Na-enjoy nyo yung topic ng covenant? Honestly ako, medyo, feeling ko marami pang ilalalim yung covenant. Kada isang covenant na binabanggit ni Pastor, feeling ko marami pa talagang ilalalim yun eh. Pero at least kahit pa paano, kasi kahit ako, hindi ako masyadong interesado sa topic ng covenant. Samantalang ipinakita ni Pastor dun sa graph, yung mga covenant na isa-isa, napakahalaga pala nun. Sinabi ni Pastor nun na, ito ang Bible ay hindi tungkol sa kung ano-ano, ang Bible ay, eto, yung ganito ang Bible. Pag binuksan mo ang Bible, hindi ka maghahanap ng, ano ba solusyon sa problema ko, pinagdadaanan ko ngayon, ang Bible ay tungkol sa ganito. Sa loob-loob ko lang, hindi ako interesado sa covenant. Tapos, yung pala talaga yung titingnan nyo mula sa Eden, tapos kay Adan hanggang makarating kay David. Tapos tinuro ni Pastor sa atin kahapon tuloy. Mabilis ng panahon. Nung linggo, hanggang sa makarating kay Lord, tapos sumulpot ang church. Noon pa ako interesado. Kasi, hindi ko alam sa inyo pero noon ko pa iniisip, kahit nung ako ay bago-bago pa, Israel ba talaga ang bida ng Bible? Israel lang ba? Yung iniisip ko noon, yung bayan ng Israel lang ang maliligtas, sila ang bida. Ano kami? Parang extra, kung pelikula to, extra lang ba kami? Ganon, parang ganon. Iniisip ko, bakit puro Israel? Bakit puro Israel ang pinag-uusapan? Bakit parang sila lang mahalaga, parang sila lang mahal ng Diyos? Tapos pagdating ng New Testament, puro naman church. Parang nasa na yung Israel? Hello church, nandiyan ba kayo? Hindi ba kayo nagkaroon ng interest kung ano yung connection ng Israel sa Old Testament na puro sila yung pinag-uusapan, tapos pagdating ng New Testament, nasa na yung Israel? Ba't puro church naman? Tapos yung mga similarities, pinakita ni Pastor din sa PowerPoint yung nakaraan, yung mga similarities ng Israel at ng church. Doon pa ako paano lumipat doon? Bakit yung parang yung pag-ibig ng Diyos sa Israel napunta sa church at yung expectation ng Diyos sa Israel ay napunta sa church? Ano nangyari sa Israel? Kung pa iniisip yun, kailan kaya magtuturo sa church ng ganon? Yung talagang i-compare nila yung Israel tsaka yung church, nadaanan lang nung nakaraan. Pero at least may konti na tayong pahapyaw. At least kahit pa paano meron na. At kahit ako, na medyo na yung interest ko, nag-church din ako. Kasi ito yung topic natin eh. Iniisip ko, ano nangyari sa Israel? Paano napasok yung church? Nung ipinakita ni Pastor yung graph dito na merong cross, ayan na yung Netflix natin, yung merong cross tapos sa kasunod niya ay yung church. Tapos naalala ko minsan na may nabasa tayo, yung sa grafting, alam niyo sa puno. Yung pagpuno, pinuputulan, tapos merong idinudugtong. Yun, naalala niyo yun? So parang ganun pala ang nangyari. Saan ba yun? Sa Roma yata yun, sa Roma 11, kung di ako nagkakamali. Kung ito ay puno at ito yung mga sanga, ang nangyari pala sa Israel, pinutol yung sanga. Yung original na sanga ay pinutol. Bakit sila pinutol? Yun, matigas ang ulo. So inoffer ng Diyos sa kanilang Panginoong Hesus, ano ang ginawa ng mga Hudyo sa Panginoong Hesus? Pinapako, pinatay, kahit naman noon pa, pag ang plano ng Diyos sa Israel, kagaya ng tinuturo sa atin ng covenant, is magliwanag. Magliwanag ang Israel sa mga bayan na nakapalibot sa kanila. Ang problema, sila ang nahawa, imbis na sila ang makahawa. Tama po ba? Tapos noon, dahil mahal ng Diyos ang Israel, hindi naman agad pinarusahan. Tama? Nagpadala ang Diyos ng mga propeta. Ang problema, yung propeta, hindi pinapakinggan. Tama po ba? Hanggang sa, kunyari, yung sa story ng Jeremiah, yun ang story ng Jeremiah eh.
Tapos hanggang sa dumating na yung time na ito na. Sa Jeremiah, pinadala ang Babylon, tapos sinakop sila, kinidnap sila. Kumaga parang kinidnap sila, dinala sila doon. Nagstay sila doon ng 70 years. Parang paulit-ulit na ganun. Tama po ba? Hanggang sa pinutol sila. Pinutol sila sa sanga. Yung sanga nila ay pinutol doon sa original na puno. Tapos kumuha ang Diyos ng sangang ligaw at pinutol yon, tapos ikunonek doon sa puno. Tayo ngayon yon. Ang Israel ay tanggal at ang church ay pinasok, ang Gentiles. Doon nag-start ang church. Nung nabubuo na yung church, idinugtong ngayon yung church. Kung tayo ay nakakonekta sa puno at ang Israel ay tanggal, kaya sila nawawala sa usapan. Pero ito yon, hindi naman talaga sila totally na nawawala. Nandun pa rin sila. Yung mga apostol ay mga Hudyo yun. Okay? Kaya pala yung pagmamahal, yung sabing hindi ko dati kayo bayan, ngayon bayan ko na kayo. Dati, kailan ko ba itinuro yun? Yung ganon na gagets ninyo. Kumbaga, kaya pala tayo ganon, kung paano yung expectations natin ng Diyos sa Israel ay napunta sa atin, at yung pagmamahal ng Diyos, yung dati hindi ko kayo bayan, ngayon bayan ko na kayo, kayo ay mga bayan ko, ako ang magiging Diyos nyo, napunta rin sa atin yun. Tama po ba? Napunta sa atin yun. Tapos, liliwanagin ko lang, hindi natin pinalitan ng Israel. Tinanggal sila, pero hindi ibig sabihin pinalitan natin sila. Sila po ay idudugtong ulit ng Diyos. May plano pa rin ng Diyos sa Israel. Tama. Idudugtong sila. Ang sabi doon, kung di ako nagkakamali ng pagkakaalala ko is, ang sabi doon, pag tama na yung bilang, pag sapat na yung bilang ng mga nakadugtong, tsaka ibabalik ang Israel. So, yun pala ang connection kung bakit ang Israel noon, puro sila. Tapos pagdating ng New Testament, puro church. Ang Israel ay halos na wala sa eksena. Okay, so kung maalala nyo noon, yung topic natin sa Roma 9 yata yun, kung di ako nagkakamali. Yung sinabi ni Paul na yung batong katitisuran. Di ba pinag-aralan natin noon na ang mga Hudyo, ginagawa nila lahat ng paraan para ma-please ang Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng kautusan. Tapos, ang mga Gentiles naman, wala naman silang kinikilalang Diyos, hindi naman nila kinikilala ang Diyos, pero pinili sila at tumanggap sila sa Panginoon. Kumbaga, pananampalataya. Kung yung kabila ay law, ito ay yung kabila ay grace. Sila tuloy, naligtas. Doon hindi matanggap ng mga Hudyo kasi yung pamumuhay nila, yung buong buhay nila, siniserious nila yung paglilingkod sa Diyos. Tapos itong mga to, hindi naman kumikilala sa Diyos, biglang naligtas. So, may ganon. Nagagets nyo po ba yung kasi ang topic po natin ngayon, okay, sinabi kasi ni Pastor na ito ay part 2 ng ating official, ending, parang ganon. So, yung iba siguro ay nag-expect po ng ganito. Yung iba siguro nag-expect ng pag-aaralan natin is yung parang style pa rin ng pagtutulong ng first at saka third. Ay medyo hindi na po. Ito po kasi ay application na. Ang pag-uusapan po natin ngayon mismo, ay ating church covenant. Pinag-usapan to nung nakaraang Sunday sa members meeting. So, ito po minsan ay struggle ng mga tumatayo sa harap. Pag ang topic ay na-topic na minsan, at tapos itatopic mo ulit, parang devotion. Na-experience nyo na bang mag-devotion na naalala nyo, nagdi-devotion ka ngayon, tapos naalala nyo, parang di-devotion na to last month. Iisipin mo, ay ano ngayon isusulat ko, di-devotion ko na to, re-replay ko ba yung sinulat ko nung nakaraan? Nangyari yun, tama. Parang, paano ba gagawin ko dito? Ganda-gandang di-devotion ko doon, tapos parang i-replay ko lang dito. Ito po ay struggle ng mga tumatayo sa harap. Meron pong nag-comment noon, na, sino ba ang tumayo nun? Si Elder Ed yata ang tumayo nun. May nag-comment na parang replay yung topic ni Elder Ed. At nung sinabi niya po yun, kasi napag-usapan namin sa meeting, ako po hindi na-open nung narinig ko yun. Alam niyo kung bakit? Yun din ang dating sa akin eh. Struggle ko yun, nahihirapan ako doon, hindi dahil nakaka-open. Struggle ko yun kasi, minsan ganun din ako mag-isip. Kung ako man yun at meron akong TV show na sinusubaybayan, tapos yung susunod na episode ay pinakitang recap, parang ba yan? Inaabangan ko yung kasunod tapos i-recap. Parang replay, parang gusto mo nang i-skip. Ngayon po, ang kagandahan naman po dito, kasi yung pinag-usapan natin ng membership, pinag-usapan natin to last Sunday lang, yung topic natin ngayon, pinag-usapan to natin sa membership. Ang problema, pag ang pinag-uusapan natin sa membership, pag binaba na yun sa house church, pinag-uusapan na lang yun pagkakain na. Binababa na lang siya as parang announcement. Tama po ba? Ngayon, official. Ito po ang pag-uusapan natin. Para rin mas malinawan tayo, mas mapapalanahanan tayo kung bakit natin kailangan itong gawin at kung bakit natin ito kailangan pag-usapan. Plus, sana habang, hindi ko kasi alam kung maihahabol ko pa o mababanggit ko pa habang iniisa-isa ko, yung connection
nung pinag-uusapan natin yung covenant, sa tinuturo ni Pastor ng 3 nakarang linggo, may connection po ito. Hindi ko alam kung mababanggit ko pa isa-isa, pero sana kayo na ang makapansin. Okay po, nandiyan po ba kayo? Ito napansin ko sa likod ako nakaupo palagi. Pag si Pastor ay si Pastor at ang elders ay nagtuturo at may lumitaw na PowerPoint, ang mga deacons, sulat ka agad. Maintindihan ko naman yung kasi silang magtuturo. Pero ang question ko doon is, yung iba, kasi kitang-kita mo sa, ano ba tawag doon, enthusiasm ba tawag sa ganon, yung biglang may sumulpot, sulat agad sila. Napapansin ko kasi bigla na lang silang gumagalaw napapatingin akong ganon. Ang kaso, ang napapansin ko lang, yung mga deacons, sana po nagsusulat pa rin kayo. Okay po ba? Nandiyan po ba kayo? Pati yung core, yung mga core, expect nyo na medyo kasunod na kayo ng mga deacons. Kaya dapat, ganun na rin kayo ka-active, ganun na rin kayo ka-observant sa mga nangyayari. Okay po ba? Start na tayo dahil 10 to, hindi ko alam kung kakayanin ko lahat. Itutuloy na lang po natin sa 5th Sunday pag hindi natapos. Okay, start muna tayo, review muna tayo. Ito po yung mga points ni Pastor nung nakaraan. At habang binabasa natin to, at kahit hindi nyo na isulat, pero gusto ko tandaan nyo itong mga binabasa natin kasi ito po ay magre-reflect sa buong covenant ng church natin. Ayan. Okay. Sabi doon, the church. The foreshadowing of the church, yung sa Deuteronomy 31:12. Ang sabi ni Pastor doon, yung pag-assemble, yung word na pag-assemble. Ang sabi doon is magtipon-tipon kayo, pag-aralan yung salita ng Diyos. Binanggit doon ni Pastor na ang church ay hindi plan B. Hindi siya yung tipong, okay, mag-iisip ako ng ibang gagawin ko. Pag pumalpak ang Israel, magtatayo na lang ako ng iba. Pero malinaw na sinabi doon, pinapakita na ng Diyos, nagpapahapayaw na ang Diyos, na darating talaga ang church. Hello? Ano ang church? Ano ang church? Okay, di ba ang church ay ang katawan ni Kristo, yung mga taong nagtitipon-tipon sa kanyang pangalan? Hello? Nandiyan ba kayo? Okay. Sabi doon, the church represent who God is. So, iyon ay ilang beses na inulit yung pastor last Sunday. Ang tanong doon is, ano kasunod nun? Ang tanong doon is, nangyayari kaya yun sa atin? Kasi po, kung matatandaan nyo, ang pinakaunang covenant natin ay personal. Yung number 1 covenant natin, personal yun At sabi doon, nire-reflect natin, nire-represent natin ang Diyos. Yung kasunod, the church is seen as the one who will continue God's original plan. Ang church, ang tinitingnan ngayon ng Diyos na magtutuloy ng original niyang plano. Bakit? Kasi nga ang Israel, pumalya. Di ba ang pinag-uusapan pa natin noon, dahil ang Israel ay pumalya, nakarating tuloy sa atin ang mabuting balita. Tama? Kumbaga, planado talaga ng Diyos na mangyari yon. At dahil doon, tayo ngayon ang magtutuloy ng original na plano. Ito ay hindi plan B, ito ay kasama talaga sa plano. Hello? Next. The bride of Christ. Bakit nakasama yan? Nakasama yan dahil doon sa kasunod na point. Ito naman, yung the covenant. Sabi ni Pastor, ang covenant is a binding relationship sa pagitan ng tao at ng Diyos. Ang sabi ni Pastor last Sunday, ayaw ni Lord ng... Hello? May na-open ba? Sorry ba? Ayaw ni Lord ng ano? Ayaw ni Lord ng live-in partner. Bakit? Bakit? Hindi naman question to, ba? Talagang sumasagot sa inyo. Bakit ayaw ni Lord ng live-in partner? Walang commitment. Kaya na doon yung point natin na ang church ay bride. Meron pa nga isang pastor mayroon pang isang point si pastor yung spouse. Kung maalala nyo yung hilera ng plaque, spouse. Okay? The love of Christ. Mahina ang signal natin. The love of Christ. Ang pagsunod ngayon ay hindi na under obligation but because of love. The love of Christ. Okay, so kagaya na sinabi ko kanina, ito ay mga review lang, pero habang pinag-uusapan natin yung ating mismong church covenant, gusto kong tandaan nyo lahat ng binabasa natin, lahat yung mga tinuturo ni pastor ng mga nakakarang linggo at hanapin nyo yung connection kung sakali mang hindi ko mabanggit. Okay? Ang sabi doon, the love of Christ. Hindi na tayo sumusunod lang dahil obligation, sumusunod sila noon dahil sa law. Tayo ay sa grace, sa biyaya ng Diyos, sa pag-ibig ni Kristo. Kinakanta pa natin yan kanina. Ako'y sayo, ako'y inilaban mo. Tama? Ang tanong doon, ayan naman, nakakasunod ba? Okay? The challenge. Ito yon.
Ang sabi ni Pastor, at nakailang ulit din siyang binanggit to, are you going to fail or fulfill? Kung pag-uusapan natin yan ngayon at pag-uusapan natin yung covenant, tatanungin ko kayo ngayon bago tayo mag-start, sa tingin nyo ba yung covenant natin sa church napupulfill? Ako po ay nagturo sa youth nung nakaraan at pinaghandaan ko yung preaching ko nung nakaraan. Medyo marami-rami rin yun. Tapos habang nasa kalagitnaan ako, parang nawala na ako. Nahirapan na ako. Bakit? Kasi tinanong ko sa kanila kung sino sa kanila ang active na nagde-devotion. Youth, laglag kayo ngayon. Tinanong ko sa kanila kung sino ang active na nagde-devotion. Tinatanong nila ako, ano po ba ibig sabihin pag active? E di sabi ko, yung nakakakompleto. E di, iilan lang. Tapos sabi ko, sige, sino man lang yung nakakalahati o lumalagpas ng kalahati. Siguro 3 sila o 4 na nagtaas, ganon. Ilan sila nun? 17? 17 yata silang present? 19, ganon. Parang, tatlo, yung nakakalagpas ng 3 o ng 4. Para sabi ko sa kanila, para saan itong pinag-uusapan natin? Kasi ang expectation ko po nung nagturo ako sa itis ganito, nagturo si Elderman nung nakaraan sa kanila at nasimulan yung devotion. And ang expectation ko ngayon, kasi si Man pag nagsasalita, nung kami ay nasa youth, pag si Man ay nagsasalita sa amin, umiiyak kami. Kwinento niya sa amin noon at kwinento rin pala niya sa youth, yung date, yung merong naghihintay na lalaki, nireserve niya yung buong restaurant, tapos binayaran niya lahat, hinihintay niya yung date niya, anong oras na wala pa, kinakausap na siya nung staff, nung lugar, sabi niya, sige, tutuloy po natin, hinihintay ko kasi may usapan kami. Tapos yung palang kausap niya, natutulog na. Ang ano doon, tapos sa susunod na araw, bumalik ulit yung lalaki. Ang ano doon, yung kadate niya na natutulog is yung tayo, sa devotion natin. Hindi natin sinisipot si Lord. Na tinuro sa amin yan, yung iiyak kami nakakonsensya kami. Sabi ko nga sa youth, mula nung nag-devotion ako 1 linggo, pagkatapos nun, wala na ulit. Humupa eh. Pero at least may nangyari. Sa loob ko lang, ano nangyari sa inyo? Ba't wala bang epekto yung tinuro sa inyo ni Elderman? Ano ngayon ang point ng sinasabi ko, ba't yung pinikwento? Itong pag-uusapan natin ay covenant, may nakaka-fulfill ba sa atin? Baka walang point ng pinag-uusapan natin, baka hindi rin natin ginagawa. Ang sabi ni Pastor nung nakaraan, yung Ark of the Covenant, nandun yon as paalala sa kanila na may covenant sila sa Diyos. Tama. Pupunta sila sa templo, nandun yung Ark of the Covenant eh. Paalala sa kanila palagi yon. Nung Sabado, pag uwi ko, may rainbow. Ito ay rainbow. Wow, rainbow. Di ba ang rainbow ay paalala rin ng covenant ng Diyos? Tayo rin may covenant tayo. Naalala nyo pa ba? Kakaturo lang ng linggo. Gusto nyo ba? Start na tayo. Start na tayo. Point number 1. Gusto ko pong makakita, ang isa rin gusto kong makita nyo dito is magbago yung pananaw natin sa church. Huwag niyong isipin na ang church ay Sunday lang. Sunday lang ako pupunta. Ang Sunday ay sasamba, aawit, makikinig ng Word of God, tapos na. Kagaya ng pinag-uusapan natin, ang church ngayon ang inaasahan ng Diyos na magpapatuloy ng plano niya. At kagaya rin ng huling tayo ko dito, ang pinag-uusapan natin noon, yung sa adulting, yung habang nagmamature ka, dumadami ang responsibility mo, bumababa yung commitment mo sa church. Nawawala ka unti-unti habang kinakain ka ng kaabalahan ng mundo. Ngayon gusto kong mabago yun. Sana may maaalala tayo dito sa pinag-uusapan natin at makita natin na ang church ay hindi lang something na kailangan puntahan tuwing linggo. Okay? Punta na po tayo sa slide natin. Sa covenant number 1 natin. Papaalala ko lang po, yung covenant natin is hindi po ginawa ng elders para lang maging cool tayo. Meron kaming ganito, tingnan niyo ganito namin. Tapos hindi rin po ito yung tipong ginawa namin mahirap para kami lang nakakagawa para bumilig kayo sa amin. Hindi po. Kada covenant natin, meron tayong mga supporting verse at makikita ninyo, minsan yung mga pag-uusapan natin dito is connected mismo sa naging topic mula first hanggang third. Okay, so may connection din pala talaga yung covenant natin sa mismo pinag-aaralan nating covenant. Number 1 covenant, susunod at lalakad ng naaayon sa salita ng Diyos at sa lahat ng bahagi at aspeto ng aking buhay. Ang daming verse nito. Nakalagay ko doon, many more. Bakit? Napakarami talaga niyan. Isulat nyo na lang po. Yung ibang verse dyan, meron tayong PowerPoint. Yung iba hindi na natin nilagay dahil baka kapusin tayo ng oras. Pero ito yon. Ang pinakaunang point natin, ang pinakaunang sana natin dyan, ay susunod at lalakad ng naaayon. Di ba ang sabi doon, nire-reflect natin ang Diyos?
Tama? Ang expectation ng Diyos sa bayan ng Israel na napunta rin sa church ay magliwanag para makilala ng tao ang Diyos. Kailangan iba ang dating natin, iba tayo sa labas. Kailangan tayo ang nakakahawa, hindi tayong nahahawa. Tama po ba? Hello? Okay. Ito pong mga ibang babanggitin ko ay, bago yon, kung maaalala nyo, kwento ko na dito, na may kwento si Pastor dati. Kausap niya si Cap. Hindi ko maalala kung sinong Cap, kung si Cap Lito o si Cap Chris, basta matagal na. Ang sabi sa kanya ni Cap, buti pa yung mga born again, sila lang yung hindi namin sakit ng ulo dito sa barangay. Nung sinabi sa atin yun ni Pastor, kami yun. Tuwan-tuwa tayo. Ito problema. Noon pa yun. Hindi ko na alam ngayon. Bakit ko nasabing hindi ko na alam ngayon? Bakit? Kasi nabalitaan ko na meron din tayong mga nakasama sa church. Hindi ko gagamitin yung word na member kasi wala tayong membership noon. Mga nakasama natin sa church, minsan nandito, kadalasan wala, na nabarangay. Merong isa na parang isang beses, yung isa naman ay paulit-ulit. Imagine, ikaw ang pastor ng church, wala pang eldership noon. Imagine, ikaw ang pastor ng church, tapos marinig mo yung kasamahan mo sa church na napabarangay. At kahit tayong umattend ng church, pag narinig mo yun, parang ano ba yun? Nire-reflect daw natin ng Diyos. Daw. Tama? Ito pong mga susunod kong babanggitin naman ay mga totoong nangyari na nakita namin mismo. Kami mismo ang nakakakita. Habang pinag-uusapan namin ito minsan sa meeting ng elders. Si Kuya Ed at si Ate Geng ay may nakakitang kasama natin sa church habang sila ay nakamotor na nasa kalsada at susuray-suray. Lasing. Si Elderman noon ay sabi nga niya sa kwento niya dito nung tumayo siya, merong isang kabataan na narinig niyang naglalakad na may minumura o nagmumura. Hindi ko alam kung nagagalit ba o dahil ganun yung magkakabarkada, di ba? Pag magkakabataan, nagmumurahan kasi parang yun ang cool na usapan nila. Ganon, tama. Tapos ako naman, habang nagbabantay ako ng tindahan, nakita ko yung isa, nagbe-vape, nakasabit pa nakakumintas pa yung vape. Reflection ng Diyos. Number 1 point natin yun. Number 1 yun sa covenant natin. Ang sabi sa Roma 12:1, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing. Holy and pleasing. Meron ba tayong verse para dyan? Okay, mga ngaral. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Sa kabila ng lahat, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito ang buong katungkulan ng tao. Sundin, mamuhay. Ang sabi doon sa word na ginamit natin sa ating covenant, susunod at lalakad ng naaayon. Ang sabi sa 1 John 2:5, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa Kanya ng wagas. Ganito natin malalaman na tayo'y sa Kanya. Ang sumusunod, ang tumutupad, ang tunay na umiibig sa Diyos at doon natin masasabi na tayo ay Kanya. Ang tanong, Kanya ba tayo? Ang sabi ng Diyos, kayo ay magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nyo. Hello, church? Number 1 point pa lang, sapul na. Eto hindi tayo perfect. Walang perfect dito. Tama po ba? Hindi natin sila sinisita lang. Pero eto rin po yun. Napakahirap ipagtanggol nun. Ang hirap ipagtanggol ng ganun. Tama. May nabalitaan pa nga ako nun isa. Hindi ko alam yun Nabalitaan ko lang talaga. Ang sabi parang sa sobrang, hindi ko sure kung paano talaga istorya. Pero basta ang pinakaano ko dun is parang sa sobrang kalasingan, hinatid ng barangay pa uwi. Kasama natin sa church. Ayos ba? Di ba napapanood tayo? Napapanood tayo. Hindi natin tinitira yung ibang church. Ito mismo. Covenant natin to Reflection tayo ang nagre-represent sa Diyos. Tapos, hello? Di ba? Serious ka agad? Church, okay po ba? Paalala, ito ba? Pag-uusapan na to sa house church. Hindi na to ibababa lang tuwing nagkakainan. Na napag-usapan po namin sa members meeting na balikan po ang ating covenant. O nga pala para sa mga bago, para alam ninyo yung kung ano yung laman ng covenant namin, ito po, pag-aaralan natin isa-isa. Para kung sakaling dumating yung time na gusto nyong magpa-member, ito. At obserbahan nyo rin kung tanggap nyo yung aming covenant. Pero ako, kagaya nga sinabi ko kanina, ito ay
biblical. Sabi ni Pastor nung nakaraan, hindi tayo legalistic. Pag legalistic ang pinapagawa natin is wala na sa Bible. Hindi na yung pinapagawa ng Diyos. Gusto na lang natin na gawin. Okay? So, okay po ba yon? Lipat na tayo. Number 2. Ayun. Araw-araw na makikipagtagpo sa Diyos sa pamamagitan ng pagbubulay ng kanyang mga salita na may kasamang pananalangin, maging ito man ay personal o pangpamilya. O nga pala, bago tayo lumipat dyan, binanggit ni Pastor ang nakaraan, yung binanggit si Pastor, hindi ko na maalala kung anong verse, yung sa tamang yung conduct, yung behavior, yung pag wala pa ako dyan, inaasahan ko kayo na magbibehave kayo ng tama. Church ang kausap doon. Pag wala ako dyan, sabi nga ni Pastor, hindi nyo ako na-check araw-araw, hindi ko kayo na-check araw-araw, pero nag-expect, itong sinabi ni Pastor last Sunday, nag-expect ako na alam nyo yung boundaries nyo. Hindi kayo tatawid doon pag hindi kami nakatingin. Okay? Kung maalala nyo yung kwento ko sa yung intern sa school namin, ng elementary kami, merong intern tapos observer, kumbaga yun na yung pinaka-last gigradean siya doon. Tapos nag-away yung dalawa kong kaklase habang nagtuturo siya. Alam natin lahat na ang Diyos ay nakatingin sa atin. Yung intern, ginagawa niya lahat ng best niya. Sabi ko nga, scripted pa nga yung tanong nun eh. Ginagawa niya lahat ng best niya para ma-please yung nakatingin sa kanya. Pero yung dalawang klase nag-away, wala silang pakialam kung may nakatingin. Sinasaway sila nung pinaka-teacher namin si Ma'am Kaluwag yata yun, ng grade 4A. Sinasaway siya. Hindi siya, bulong pa rin siya ng bulong habang nakaupo. Parinig siya ng parinig doon sa kaaway niya. Hindi naman sila nagsuntukan, pero sirang-sira yung program ng intern namin. Hello? Magbibehave ba tayo kahit hindi tayo na-check? Hello, church. Kagaya nga nung sinabi ni Elder Ed noon tsaka ni Ate Ging na nakita nila si ganito na susuray-suray sa kalsada. Parang, mahirap. Sabi ko nga, ang hirap ipagtanggol ng ganun. Punta tayo dito sa ating devotion and prayer. Ang sabi doon, araw-araw makipagtagpo sa Diyos, pamamagitan ng pagbubulay ng kanyang salita, may kasamang pananalangin, maging ito man ay personal o pamilya. Question, bakit ba natin kailangan magbasa ng Bible? Okay, malinaw naman na ito ay pinapagawa talaga. Biblically, tama. Sumang-ayon nga kayo. Okay. Bakit ako magbabasa ng Bible? Ang sabi noon, ang Bible ay isa sa pinakamabentang aklat sa buong history. Pinakamabenta, maraming bumibili. Hindi ko lang alam kung maraming nagbabasa. Bakit ka magbabasa ng Bible? Lumang-luma na yun, ang kapal-kapal pa, tapos ang bida, hindi naman ikaw. Hindi naman, kumaga, sabi ko nga kanina, parang puro Israel pinag-uusapan. Ba't ano pakialam ko sa Israel? Taga-Pilipinas ako. Ba't ko pag-iinteresan yun? Hello, church. Ba't ka magbabasa ng Bible? Ang sabi sa pinag-uusapan natin kanina at sa topic ni Pastor ng mga nakakaraan, tayo ang nagre-represent sa Diyos. Tama? May question, paano mo i-represent ang Diyos kung hindi mo siya kilala? Paano ba nire-reveal ng Diyos ang kanyang sarili sa tao? Tatlo yun eh. May nakakaalala ba? Number 1, salamat po. Number 1, creation. Tama? Number 2, si Lord. Tama? Number 3, yung Word. Ito. Ang sabi doon, pag ikaw ay nagbasa ng Bible, makikilala mo si Kristo. At si Kristo, kagaya ng sinasabi ni Pastor last Sunday, sino si Kristo? May makakasagot ba? Last Sunday lang to Ayun, exact representation. Ang sabi sa isang verse, sinulat ko ba? Parang nakalimutan ko yung sulat. Si Kristo ang visible na image ng invincible na Diyos. Doon niya sinabi na, hindi ko maalala kung sino nagtanong sa kanyang apostol na, pakita niyo po sa amin ng Diyos. Tapos ang sabi ni Lord sa kanya, tagal-tagal yun na akong kasama. Kung nakita mo na ang Diyos. Nire-reveal ng Diyos ang kanyang sarili sa mga tao sa magitan ng creation ng Panginoong Hesus at kanyang salita. Nagbabasa ba tayo ng Bible? Ang sabi doon, ayun pala, let the love of Christ be our motivation. Kinakanta natin kanina, ganda-ganda. Doon ako, ayun, yung binabanggit ko kanina na humuhuwit din ako sa worship, doon ko naramdaman yon. Ako'y sa'yo, ako'y inilaban mo. Sinulat ko dito, wait lang.
Naligaw pa yata yung sinulat ko. Okay. Ang sabi doon, paano nga yung chorus? Pag-ibig mo na kay ganda sa iyong krus, ibinuhos. Tama? Mabubuhay. Ito po nung kami sa youth, nung kami ay nag-fellowship, nawala na ako nung bandang kalagitnaan kasi parang feeling ko, wala namang point tong itinuturo ko. Kasi planted, rooted, weeded. Kumbaga, planted, yung basic, mga kailangan mo sa pagde-devotion, paano ka magpe-prepare. Yung rooted, tinuro ko sa kanila exegesis, tsaka hermeneutics. Sa loob-loob, ba't ko tinuturo sa inyo itong ganito kalalim, hindi naman pala kayo nagde-devotion? O ilan lang. Ano nga ba yung kasunod? Basta ang naging namin tuloy ngayon, ang naging pinaka-ano namin is yung divided session. At yung isa sa tanong namin sa divided session, o hindi tanong, problem, is ganito. Ang sabi doon, I read the Bible, I feel nothing, what should I do? Tanungin ko kayo ngayon, kayo sumagot. Binasa ko yung Bible, wala akong naramdaman, ano gagawin ko? Okay, kayo na sumagot. May sagot kami doon. Sa kawikaan, incline your ears and dedicate your heart. Ang sabi doon, pag binigay mo yung puso mo, mararamdaman mo yung kagalakan. Okay, pero eto, idadagdag ko. Ang sabi doon, sa turo ni Pastor last Sunday, let the love of Christ be our motivation. Eto po yung same question na yon na nagbasa ako ng Bible kaso wala akong naramdaman. May napanood akong video nun ni R.C. Sproul. May nagtanong sa kanya, si Sproul pag sumasagot sa una, tumatawa. Akala mo magsasalita siya ng joke. Yun pala magagalit. Sabi niya, ano ba ibig mong sabihin doon sa tanong na yun na ano ba hinihintay niyong maramdaman? Sabi niya, mataas na yung boses niya, hindi pa ba sapat na namatay si Kristo sa krus? Ano pa ba hinihintay niyong maramdaman? Kaya kanina nung kinakanta to, parang yun din bigla ko rin naalala yun. Oo nga naman, ano ba hinihintay nating maramdaman pa? Hindi pa ba sapat yun? Naniniwala ba kayo na si Kristo ay namatay sa krus para sa mga kasalanan natin? Ano yung kinakanta niya? Ibinuhos sa iyong krus. Di ba? Parang, totoo naman sinabi ko rin naman yun sa'yo, talagang minsan hindi mo maramdaman yung binabasa mo Pero ang point namin doon, wag mong iaasa sa emotion. Hindi porket wala kang naramdaman ngayon, wala kang naramdaman kinabukasan, next, hindi ka na magde-devotion, dahil wala ka namang nararamdaman. Ang sabi doon, ang pinag-uusapan natin last Sunday, hindi ka nasusunod dahil lang obligation. Ang devotion natin is parang obligation. Nararamdaman niyo ba? Meron akong napanood na tanong si Paul Washer yata yun. Tinanong siya, hindi si Paul Washer. Ang sabi niya, bakit ba minsan mahirap mag-devotion? Minsan sabi niya, mahirap talaga mag-devotion lalo na kung may sitwasyon ka sa buhay. Pero pag gano'n, ang gagamitin mo is yung mga napag-aralan mo sa devotion, iyon ang gagamitin mo sa puso mo, yung nakatago sa puso mo. Pero ito yun. Doon din namin binanggit yung kwento ni Man na huwag kang umasa sa emotion mo. Ngayon, ito na. Pinag-uusapan na natin. Kung ang feeling mo sa devotion ay obligation, hindi niyo ba napapansin? Parang mas madali pang umattend ng church at umattend ng house church kaysa mag-devotion. Nakaka-attend ka ng house church, pero hindi ka nakapag-devotion. Paano nangyari yun? Sa devotion, nasa bahay ka lang, tama? Kahit nga hindi ka nag-toothbrush, pwede ka mag-devotion pag-attend ka ng church, gigising ka ng maaga, maliligo ka, mag-ayos ka ng damit mo. Kung namamasahe ka pa, uuwi ka pa. Tapos pag uwi mo, maghahagila ako sa pagluluto. Bakit? May house church ka pa mamaya. Umu-overtime na nga, may house church pa. Panibagong pag-aayos na naman niya sa sarili. Tama. Samantalang sa devotion, meron kang sarili mong oras, pero hindi makapag-devotion. Ang isang sermon sa amin noon ni Man, nung kami ay nasa cell group, ba't hindi kayo makapag-devotion? Busy. Yun din ang isang namin sa youth. Ang palagi sinasabi sa amin ni Elderman, pare-pareho lang tayong 24 hours sa isang araw. Meron ba ditong lumalagpas ng 24 hours sa inyo? Si Quincy kasi akala ko lumagpas siya ng isang araw sa isang linggo Sabi niya kasi minsan po lumalagpas ako. Lumalagpas ka. Yung pala lumalagpas ng kalahati. Yun, akala ko lumalagpas siya ng isang linggo Pwede ka nang mag-elder. Kung pwede lang ang elder sa babae. Okay, so nagagets po ba yung ating point? Meron ba tayong verse?
Ang lahat ng kasulatan ay kinsahan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan sa pagsaway ng kamalian at pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Pagsasanay sa matuwid na pamumuhay, kumukonekta yan ngayon dun sa number 1 natin. Hello? Matuwid na pamumuhay, lumalakad sa Diyos. Paano ka makakalakad sa gusto ng Diyos kung hindi mo alam? Meron po ba ditong bumili na ng appliances o kung ano man na merong kailangan mo siyang buuin? Tapos meron siyang manual. Okay. Kailan lang yung kapatid ko bumili ng ganun. Binabasa ko yung manual, hindi ko maintindihan. Kumbaga yung Bible parang manual na hindi mo maintindihan. Sinasabi ng iba, ang Bible daw is parang mapa para hindi ka maligaw. Tapos yung mapa, ginaganon-ganon, hindi mo rin maintindihan. Pero ito po yun, kagaya na napag-usapan namin sa youth, hindi mo man maintindihan, hindi mo man maramdaman, ipagpatuloy mo. Okay? Sabi doon, kung hindi mo mapil, ito na lang ang tandaan mo. Namatay si Kristo sa krus para sa atin. Kung hindi mo maramdaman yung binabasa mo, kung hindi mo mapil yung devotion mo, alahanin mo palagi, si Kristo ay namatay para sa atin. Ano pa ba ang hinihintay nating maramdaman? Okay po ba yun, church? Youth? Abi, huwag ka nang umano. Yung youth. Youth! Okay. Next slide na tayo. Ayun. Dadalo sa mga gawain at panambahan ng iglesia at katuwang na pananatilihin ng pagkakasundo, kapayapaan, pag-ibig at pagkakaisa sa buong kapatiran. Ito yung binabasa ni Deacon Eyang kanina. Pakita yung verse. Kahit ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon, matyaga, magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Okay, yung unity ng church. Mamaya, medyo i-skip ko to kasi nasa dulo. Pag-uusapan natin mamaya sa dulo kung di ako kakapusin ng time. Ang sabi doon, binding relationship. Ayaw ng Diyos ng live-in. Bakit ayaw ng Diyos ng live-in? Walang commitment. Commitment ang pinag-uusapan dito. Tama po ba? Committed ba kayo? Church. Parang parang ganun nga pala talaga no. Sinasabi ng mga tumatayo dito sa harap, parang yung mga nasa harap lang din na sumasagot. Sa likod! Okay. So, sige. So, committed sila, Okay. Next slide na tayo. Pag-uusapan pa rin natin mamaya yung Ephesians 4:1-6. Ipanalangin ang iglesia upang lumago ito sa kabanalan, panambahan, disiplina at aral na itinaguhid ng Diyos ayon sa salita ng Diyos. Okay. Isa-isayin natin yung mga verse. Kung meron dyan, pakipakita na. 1 Corinthians, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak sa templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templo niya. Okay, so ipinalangin. Ako po, may napanood ako Si John Piper. Uso AI, tama. Nag-experiment si John Piper. Nag-type siya, sabi niya, doon sa AI, doon sa tinype niya, gumawa ka ng prayer na ganitong style, sa ganitong tapos binasa niya. Habang binabasa niya, napakagaling. As in, kahit ako, habang pinapakinggan ko, lupit ka ako nun. Wala pa ako, no offense sa mga taga rito, sa mga taga-church. Wala pa akong narinig na prayer na ganong kalalim dito sa church. As in, napakaganda ng prayer. Napakalalalim ng words na binibitawan, tapos talagang biblical. Tapos yung mga nakikinig kay John Piper, talagang wow, maririnig mo doon sa background na nagwawaw sila. Si John Piper, gumaganyan, binabasa niya ng maayos, maganda yung pagkakabasa niya, ang ganda ng prayer. Pagkatapos niya sabihin yun, wala namang puso yung prayer na yun. AI ang gumawa nun Binabanggit ni Pastor nung last Sunday, di ba? Yung puso ng tao. Ang sabi doon, ipanalangin. Pinagpe-pray niyo ba ang church? Bilis talaga ni Tita Annie. Okay? Ang sabi doon, ipanalangin ng church.
Kabanalan, panambahan, disiplina at aral na itinataguyod nito ayon sa salita ng Diyos. Connected pa rin yun sa number 1, connected pa rin yun sa atin bilang mga representative ng Diyos. May puso ba yung panalangin natin? Kagaya po nung binanggit ko nung nakarang tayo ko, nung bago ako mag-benediction, ang sabi ko noon, feeling ko, tama talaga ako dito eh. Kasi may nakatinginan ako habang nagsasalita ako eh, na nangingiti siya, na parang nahihiya. Ang sabi ko noon, feeling ko, ang isang reason kung bakit iilan lang ang uma-attend ng corporate is dahil takot silang manalangin, dahil hindi sila marunong. Di ba minsan sa corporate, nag-groupings, tapos nakaikot kayong ganyan, tapos, ipag-pray mo yung nasa kaliwa mo, ipag-pray mo yung nasa kaliwa mo, hanggang sa makaikot kayo. Eh kung ikaw ay hindi ka na practice mag-pray, hindi ka na-assign mag-pray, palagi kang umiiwas pag may na-assign sa'yo, tapos nakaikot ka doon sa bilog na yon at narinig mo yung tatlong nauna sa'yo ang habang mag-pray, ang gandang mag-pray, tapos ikaw na. Nakapikit kaming lahat, tapos ka na pala, hindi ka man lang nag-amen. Feeling ko yun ang isang reason kung bakit maraming hindi umaten ng corporate. Takot mag-pray. Or takot mapahiya dahil hindi sila marunong mag-pray. Ang sabi doon, ipanalangin. May puso ba kayo para sa church? Okay, number 5. Aktibong dadalo sa house church. Wait lang, doon muna tayo ulit. Hindi ko pala nabanggit yung ibang verse. Ephesians 5:7, ang nakalagay po doon yung holy and blameless. Okay? Sa 1 Corinthians 3:16-17, you are God's temple. Sa Gawa 2:42, nanatili sila sa turo ng mga apostol, fellowship, breaking of the bread, and prayer. Ito ang ginagawa ng church pag nagtitipon-tipon sila. Nananatili sa turo ng mga apostol, nagpe-fellowship, sa breaking of the bread, at prayer. Kaya sabi doon, ipanalangin. Ipanalangin saan? Lumago sa kabanalan, yung turo ng mga apostol. Okay? So, sana nakikita ninyo yung connection ng pinag-aaralan natin ngayon, kahit na ito ay parang replay. Okay po ba? Hindi ko na nababanggit yung ibang mga connection, pero mga deacons, kayo na bahalang mag-connect. Yung ibang verse dyan na walang nakasulat, pwede nyo gamitin yun sa house church nyo. Okay po ba? Okay. So, lipat tayo doon. Aktibong dadalo sa house church. Kinabibilangan ko, pagdi-disciple ng aking accountability group, panalangin sa aking mga ka-house church, ayun na naman yung panalangin, at palaging pagbabahagi ng aking devotion. Ito po. Ang isang reason ng pagbagsak ng Israel ay ito. Sama-sama sila sa pagtalikod sa Diyos. Nagpapadala ang Diyos ng mga propeta, nagpapadala ang Diyos ng mga tao na maglilid sa kanila pabalik sa Diyos, pero minsan yung hari nila ang nangunguna sa pagtalikod. Pag nagpadala ng propeta, hindi pinapakinggan yung propeta. Yung word of God, yung effort ng Diyos para iligtas sila, para maibalik sila, yung pasensya ng Diyos, kaya sinabi na ang Diyos ay slow to anger, long-suffering, patience. Ang tagal nagtimpi ng Diyos. Tama. Ang problema sa Israel, kaya sila bumagsak, ay dahil doon. Sama-sama sila, nagtitipon. Saan? Sa pagtalikod sa Diyos. Pero sa atin ngayon, bilang church, palagi tayong pinapaalalahanan, aktibong dadalo. Di ba ang madalas nating banggitin dyan, huwag niyong kaliligtaan. Staring up one another, minomotivate niyo ang bawat isa na ano? Minomotivate niyo ang bawat isa saan? Paggawa ng mabuti, pagsaserve. Hello, church. Di ba? Ito ang isang napansin ko eh. Meron kaming hinahayuan dati sa Pombong. Ito yung nabanggit ko na rin. Umaattend sila sa isang church na malaki-laki rin. As in, may pangalan yung church na yun dito sa atin sa Pilipinas. Ang problema, minsan makita mo sila, may post ng inuman. As in, pag nag-birthday yung kapatid na babae, hindi naman umiinom yung babae, pero may inuman doon. Pag nag-birthday yung nanay nila, hindi naman umiinom yung nanay nila, pero may inuman doon. Pag nag-birthday, 3 babae yun eh. Pag nag-birthday yung magkakapatid na babae, hindi naman sila umiinom, pero may inuman doon. Pag nag-birthday yung tatay nila, umiinom yung tatay nila, automatic yun. Pag nag-birthday yung 2 pa nilang kapatid na lalaki, tsaka yung asawa ng isang babae, automatic may inuman doon. Pero Christian sila. Ito po ang problema sa isang church na walang Bible study group. Walang nagbabantay sa'yo, hindi ka lumalalim, walang nagpapaalala sa'yo, walang nagmo-motivate sa'yo, malaya ka. Basta pag Sunday, nandun ako.
At alam rin yun ng mga tao. Pero ipinopost ko pa rin sa Facebook na umiinom kami. Kagaya po na sinabi ko kanina sa mga bago, ito po ang aming church covenant at ito po ang inilalaban ng aming church covenant. Tayo ay inaasahan ng Diyos na magliwanag at kung gano'n ang ginagawa natin, hindi ko alam kung anong liwanag yun. Okay? So, nasusundan po ba? Ito ang reason ng Israel eh. Kaya nga yung tanong ni Pastor, magpe-fail ba tayo o ipupulpil natin? Lalagpak din ba tayo as church? Ang crossover church ba ay matatanggal as one true church? Sabi na sa kanina ni Eyang, yun eh. Isa lang, merong totoong church, as in yung true church. Ito maraming church, pero hindi lahat true. Kagaya ng Israel, hindi lahat Israel. Kagaya ng tinuro ni Elderman noon. Hindi porkit nasa church ka, ay church ka na. At hindi porkit ikaw ay may lahi ng Hudyo o nasa kay Abraham, hindi sabihin nun. Bakit? Kasi may Isaac at saka si Ishmael. Hindi lahat, hindi porkit ganun, ay okay ka na, ligtas ka na. Okay? So, hindi lahat ng nasa church ay ligtas at hindi rin lahat ng church ay totoong church. Sino lang ang totoong church? Yung nananatili sa turo ng mga apostol. Yung kumikilala sa Diyos, yung namumuhay, yung kanyang buhay ay nilalakad niya sa Word of God. Ang sabi doon, sa binasa natin kanina, ito ang patunay na kayo ay sa Diyos. Ito ang patunay na kayo ay sa Diyos, yung mga lumalakad sa kanyang turo. Ito ang tunay na nagmamahal sa kanya ng wagas at mapatunayan na kayo ay kanya. Doon tayo magkakatalo. Okay? So, malinaw po ba tayo doon? Church, nare-remind ba kayo? Nakakita nyo ba yung connection ng pinag-aaral natin ng mga nakaraang linggo sa pinag-uusapan natin ngayon? Nakakita nyo ba na itong covenant natin ay hindi imbento ni Elderman, hindi imbento ni Elder Ed, lalong hindi ako. Ba't ko ilalagay yan? Nahihirapan ako. Okay. So, number 6. Maglilingkod na may katap. Ay, meron pala tayong verse. Sa number 5 ba yung verse na yon? Pakibasa natin. Ayan, tuloy naglag. Ayan, kasalanan ko po. Bumalik ba yun? Sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal, sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba, sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Sikapin din nating gisingin. Yun ang mas nauna pa. Mas nauna pa yung binanggit kaysa dun sa huwag nating kaligtaan ng pagtitipon-tipon. Ibig sabihin, pag magtitipon tayo, dapat nasa isip natin talaga na gisingin. Gisingin. Ito ang reason kung bakit natin pinag-usapan sa membership yung covenant natin para magising Mamaya may pag-uusapan tayo tungkol sa kung bakit to lumabas sa usapan natin, kung bakit siya kasama sa usapan natin sa members meeting. Number 6 tayo. Maglilingkod ng may katapatan gamit ang mga talento at kakayahan na kaloob sa akin ng banal na Espiritu upang makatulong sa pag-unlad ng iglesia. Okay. Nung nakaraang topic natin, kung maalala niyo pa yung healthy church member, nabanggit ko dun Pag alam mo na ito ay kaloob sa iyo ng Diyos, i-practice mo na yon. Bakit? Kasi darating yung time at kung ikaw ay committed church member, ang iniisip mo dun is yung kapakanan ng church. Kung alam mo na ikaw ay may talent sa ganito, kunyari, parang ganito, kunyari sa pagsasalita o pagtuturo, minsan ganito sa house church meron kang tanong, sumagot si ganito, ang haba ng sagot niya, magulo yung sagot niya, hindi mo alam kung paano mo i-connect yung sagot niya dun sa tanong mo, tapos parang tuwang-tuwa siya dun sa sinasabi mo, pero hindi naman namin naiintindihan kung ano yung sinasabi mo. Tama. May mga ganon, tama. Ang sabi doon sa pagtuturo, yung kaloob ng pagtuturo, hindi naman kailangan doon na expert ka. Basta malinaw kang magsalita, malinaw kang magpaliwanag, counted yon. Anytime, pag may ganun ka, pwede mo siyang ihasain at pagdating ng time at kung ikaw ay committed member, alam mong bigay yun sa'yo ng Diyos, dapat gamitin mo yun. Kaya nga sabi ko noon, dapat hindi pahirapan ng paghahanap ng leader sa church Kasi kung ikaw ay committed at alam mong meron kang ganong kakayahan, dapat inaalay mo yun sa church. Di ba? Sabi pa nga natin doon, tamad at masamang alipin, pinagkatiwalaan kita sa ganito, hindi mo pinalago. Kaya dapat ang leadership sa church, hindi dapat ganong kahirap hanapin. Tama po ba? Kung may ganun ka, kung kaya mong magpaliwanag, kaya mong magsalita, dapat
tinitingnan mo na yun as ito kaya yung kaloob sa akin ng Diyos. Hello, church. Committed church member, yung healthy church membership pala. Hindi ko alam kung napansin nyo to, pero ito yon. Ang sabi kasi dito, pagunlad ng iglesia. Sa itinuro ni Elder Ed, yung humble follower, tama. Kung maalala nyo, ang ginamit na verse doon ay, naway magkaroon kayo ng kaisipan, kagaya kay Kristo. Si Kristo ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. So, humble follower, magkaroon ng kaisipan, kagaya kay Kristo. Yung kay Elderman naman is growing disciple. Nabanggit niya doon sa isang point niya, yung abide in me, o abide in Christ. Kung di ako nagkakamali, yung ako ang tunay na puno. So, meron kang mind. Magkaroon kayo ng kaisipan, kagaya kay Kristo. Nakakonekta ka sa katawan, meron kang body. Tapos doon sa committed member, mag-ibigan kayo, kagaya ng pag-ibig ni Kristo. Meron kang mind, meron kang body, meron kang heart. Hindi mo ginagawa yun para mag-grow ka lang. Hindi ka nagpapaka-humble para lang masabing humble ka. Hindi ka nag-grow as disciple para lang masabing nag-grow ka. At pag nagmamahal ka, ginagawa mo yun para sa church. Ang nasa isip mo doon, ang motivation mo doon, ang church. Mahalin mo yung kapwa mo kung paano minahal ni Kristo. Hello? Nasusundan nyo? Ang tour sa atin ni Pastor, bakit kailangan, ano ang goal ng church? Ang sabi ni Pastor sa atin, mag-mature. Nag-connect pala yun eh. Hindi ko rin napansin. Napansin ko lang yun. Sumama ako sa house church nila, Deacon Alma. Nagka-connect pala yun. Hindi ko alam kung sinadya yun ni Pastor, kung ganun ba talaga, o baka plano ni Lord, ganun. Pero nakita niyo ba yung connection? Kay Elder Ed ay kaisipan, kay Elderman yung katawan. Sa committed member is yung puso. Tapos ang inano ni Pastor na, ang goal ng church ay mag-mature. Dapat ang church ay nagmamature. Bakit kailangan mag-mature ng church? Bakit kailangan mag-mature ng church? Okay. Amen. Amen na lang natin. Okay. Ang church ang body of Christ. Si Lord ay wala dito. Tama. Si Lord ay wala na sa mundo. Tama. Ang body of Christ ang lumalakad. Ang body of Christ ang paa, siya ang kamay, siya ang bibig. Kung ang paa mo, ang kamay mo at ang bibig mo ay hindi mature, ano lalabas sa'yo? Saan ka pupunta? Ano gagawin mo? Ang sabi nga sa pinag-uusapan natin kanina at nung last Sunday, ang expectation ng Diyos sa church ay tayo ang magpapatuloy. Kung ang church ay hindi mature, sa iba tayo pupunta. Baka sumamba rin tayo sa Diyos-Diyosan ang hindi natin namamalayan. Okay po ba yon? Tuloy tayo. 7. Verse pala muna. Bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kapakinabangan ng lahat, sa kapakinabangan ng lahat, ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang mga ngaral ay dapat salita ng Diyos ang ipinapangaral. Okay, so malinaw tayo doon. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa kanya ng Diyos upang sa lahat ng bagay ay siya ay papurihan sa pamamagitan ng Hesus Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Yun. Nirepresent natin ng church to glorify God. Para ipakita sa tao, sa mundo, kung sino ang Diyos. At lahat na yun, nasa Soli Deo Gloria. Suot ni Pastor ba yun? O 5 solas yung suot ni Pastor. Di ba, yun ang pinag-aaralan natin eh. Sabi nga natin nun, ang Bible tungkol dito, tungkol sa Diyos. Hindi naman talaga ito tungkol lang sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. Kaya nga ang tanong ko nun, tanggap nyo ba na pag binasa nyo yung Bible, yun ang pinaka-point ng Bible? Kasi majority sa atin, nagbubukas ng Bible para pag may problema, naghahanap. Hindi naman siya masama, pero kung yun lang talaga reason mo kung bakit, mali na yun. Pero ito ang pinaka-point ng Bible hindi naman talaga tungkol sa mga problema natin sa buhay. Tungkol to sa Diyos. Tanggap niyo ba yun? Kaya minsan bored tayong magbasa ng Bible Kaya mas feel natin yung exegesis. Tama? Kasi sa exegesis. Mas feel natin yung exegesis kasi tungkol sa drama ng buhay natin. Pilit natin kinukonect yung drama ng buhay natin doon. Kaya mas emotional tayo pag yun ang devotion natin Kaya hindi makamove on siguro yung iba. Hello church? Tama po ba? Next slide. Ito ay two-part to na napag-usapan sa membership. Tapat at may kagalakan akong magbibigay sa akin ng aking kaloob upang masuportahan ng ministeryo ng iglesia at
Okay na daw. At pangailangan nito para sa ikalalaganap ng mabuting balita. Sabi doon, nag-ano yata, para sa ikalalaganap ng mabuting balita, ikalalaganap. Okay, so nagtatiles tayo, hindi lang to, okay, palagi natin inano dito is pagiging tapat tayo sa pagbibigay. Tama naman yun, napag-usapan yan sa membership. Kaya tayo nagdi-deficit kasi, yun ang isang issue. Pero kung titingnan nyo mabuti, para saan ba yung pagbibigay natin? Ang sabi doon, para sa ikalalaganap, masuportahan ang ministry ng iglesia. Pag-usapan natin. At pag-usapan nyo rin sa house church, ha? Ito po, para po sa kaalaman ng lahat, kami pong tatlong elder, ako, si Elder Man, at saka si Elder Ed, wala po kaming love gift. Meron talaga dapat, at yun po ay biblical. Ang sabi pa nga doon, yung mga tabagturo, dapat may double portion. Pero ito yun, si Elder Ed, at saka si Elder Man, hindi nila tinanggap yung love gift nila kasi may trabaho naman daw sila, kaya okay na lang. Yung tatlo, si Pastor, si Man, at saka si Elder Ed, pinupush nila ako na tanggapin yung love gift ko. As elder, hindi ko kayang tanggapin. Nakaganon. Hindi ko kayang tanggapin. Honestly, bakit? Ito po ay may hugot. Alam ko sa sarili ko na mas mahirap ang trabaho ng deacons pagdating sa pag-share. Bakit? Kaming elders, nag-share kami ng Word of God dito sa loob ng church. Tama. Kung sino ang papasok ng church, meron na rin tayong ganito. Pero kung sino ang papasok sa loob ng church, siya yung makakarinig. Tama. Pero ang deacons, lumalabas yan. Nakakarating niya kung saan-saan. Dati akong cell leader, dati akong deacon. At ako po ay cell leader sa Mangas. Ibig sabihin, kada labas ko, kada uwi ko, namamasahe ko. May house church, may hayo. 4 na beses, namamasahe ko. Nagdadala pa ako ng merienda para lang may makain kami habang nagkikwentuhan. Naging deacon ako. From Mangas, naging Pombong, mas lumayo pa. Buti na lang, hinahatid kami ni Lexi pa uwi pag sa Pombong kami o pag nagkakasama-sama kami. Hinahatid kami ni Lexi pa uwi. Pero minsan, kunyari, mag-house church kami sa Malumot, kailan na idali, 100, papunta, tricycle. Kasi kung mag-jeep pa kami, baka kung oras na kami makarating, 6 na kami nagig-start. Eto po wala pa doon yung hayo nga pala. Yung house church namin noon ay napaka-active namin sa paghayo. Kahit ako mismo, hindi ko alam na may hayo pala kami. Hindi namin kasama si Lexi pag gumahayo kami. Iba yung grupo namin, iba yung grupo niya. Papunta, pamasahe, pabalik, pamasahe, merienda para nagkikwentuhan kami habang kumakain. Bible study, nag-share kami ng Word of God. At sa totoo lang po, nung time na yon, siguro, hindi ko alam kung gaano ako katagal naging deacon tsaka cell leader. Siguro abot din ng 8-9 years, ganon. Na namamasahe ko, pabalik-balik. Sa loob ko lang, ito, ngayon ko lang ito aminin. Pumasok na rin sa isip ko, wala bang iabot ang church sa akin, pamasahe man lang. Kasi minsan nasisitan na rin ako pag kumukuha akong 50 pesos sa tindahan bago ako umalis. Pandagdag pamasahe. Minsan kami ni Sister po rin nag-aano sa pamasahe namin. Kaya ang layo yun Active kami sa paghayo. Hindi naman kami tipong naghihintay lang ng announcement na, okay, gayon po ang ating panahon ng paghayo. Dalhin po natin sila sa church. Wala kaming ganun. Hindi ko tinatanggap yung aking love gift dahil ang ano ko nun sa elders, kay pastor, hindi ako tatanggap ng love gift hanggat yung mga house church deacons. Okay, pasensya na po sa mga house church ministries. Hindi talaga kayo ang nasa isip ko nun. Ang nasa isip ko nun is yung house church deacons na sila muna ang bigyan ng love gift. Ito po hindi lahat ng deacons at hindi lahat ng house church ministries nagka-love gift. Pero meron na yung iba. At salamat sa Diyos. Kahit pa paano nakakatulong tayo sa kanila. Tama po ba? Pero hindi ko talaga matanggap yung sa akin dahil alam ko na mas mahirap yung pagpapalaganap ng Word of God sa labas, magastos yun. Lalo na kung kukunin kang ninong o ninang nung hinahayuan mo. Tama. Paano kung nautangan ka pa? Kaway-kaway sa mga nautangan na tumagal na naging bigay na lang. Di ba? Minsan nagiging issue pa yun sa church. Meron mga hindi na umaten dahil sa ganong sitwasyon. Ito po sabi doon, tapat at may kagalakan akong magbibigay. Ito pong mga pinagkakagastos natin sa church. Yung ating mga, imagine, nag-brown out. Tatapusin ko kaagad to pag nag-brown out. Pambayad natin sa kuryente. Kung nag-brown out, wala tayong kuryente. Kung wala tayong kuryente, kahit hindi brown out, makakatagal kayo sa church natin? Makulimlim ngayon. Parang hindi ko alam kung malamig ba ngayon dahil makulimlim o dahil sa aircon natin. Pero ganun, tapat at may kagalakan akong magbibigay. Ginagamit natin yan sa paglilingkod. At nire-report po natin yan. Hindi natin yan itinatago sa members. Sabi nga natin, kung may tanong kayo at nangyari naman yun ng members meeting, ipinaliwanag, at
at kung di ako ito po napag-usapan namin na magkakaroon ng pagbabago sa mga susunod na buwan kung paano mag-report ang church sa finance. Okay, so pakiabangan para po maging malinaw, mas maging malinaw sa members kung saan napupunta yung mga pera natin. Okay? 2 Corinthians. Hindi na kailangang sumulat pa ako sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga kapatid sa iglesia. Alam kong handa kayong tumulong. Wow! Alam kong handa kayong tumulong, kaya ipinagmamalaki ko kayo sa mga taga-Macedonia. Galing nun. Imagine, kung si Paul ngayon buhay tapos tayo yung pinupuri. Wow, kami yun. Sana nga, ganun tayo. Sabi doon, ang sabi ko, handa kayong mga taga-Akaya noon pang nakarang taon at dahil dito'y lalo silang sumigla sa pagtulong. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Okay? So, kagaya ng pinag-uusapan natin at tinuturo ni Pastor last Sunday, tayo ang magpapatuloy ng plano ng Diyos at kailangan natin ng fuel papunta sa ibang lugar. At kailangan natin gastusan yun. Tama po ba? Sa ngayon, baka yun doon o baka inisip nyo, pinapirahan lang namin kayo. Okay, so walang sumagot, so pinapirahan lang namin kayo. Yung ba inisip nyo, sana naman hindi. Number 8. Ipapanalangin, magpapasakop at igagalang ang pinuno at lingkod na itinayo ng Diyos sa iglesia. Ito yung sa Hebreo. To watch over your soul. Ito po ang sabi doon, magpasakop. Kasi kung hindi, pare-pareho tayong mahihirapan. Tama po ba? Yung dalawang bagong deacon, si Deacon Eyang at si Deacon Lexi, dating mga member sila. Ngayon sila ay mga deacon na. Ramdam nyo na ba yung paghihirap namin? Kasi ito pinakamahirap na part ng pagdidikon. Naniniwala ako para sa akin, at least sa experience ko, para sa akin, ito pinakamahirap na part ng pagdidikon. Nakausap ko si Winona nung nakaraan. Tinatanong ko siya, nasaan yung mga kasama mo? Ganito po, ganyan po. Nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng ganito, ng situation sa bahay yung iba, kaya minsan hindi nakaka-attend. Kumbaga parang dinadala niya yun. Kumbaga nandun na si Quincy sa time ng kanyang buhay, sa kanyang church na ina-attendan, na concern na rin siya sa iba. Dati uma-attend ka lang ng church Hello church, nandiyan pa ba kayo? Kayo ba dumadating pa kayo sa point na gano'n, na concern nyo yung iba? Imagine kung ikaw ay deacon at pinupuntahan mo yung member mo na hirap magparamdam sa group chat. Kagaya sabi ko kanina, minsan mamamasahe ka pa, minsan may dala ka pa, nakakaya na bumisita ang walang dala. Minsan pupunta ka doon kasi ayaw nila magparamdam sa group chat. Pag hinarap ka nila, maayos silang kausap. Pag alis mo, wala naman palang mangyayari. Hindi pa rin, ganun pa rin. Ang sabi doon sa, may verse ba? Pakita nga natin. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo. Tingnan nyo naman yung responsibilities ng mga leaders. Ang sabi doon, pag sila ay winarningan mo, pag sila ay sinabihan mo, at sila ay napahamak, hindi na sa'yo yun. Hindi na yung sisisisan ng Diyos sa'yo. Tama. Pero kung sila hindi mo winarningan, sa'yo hahanapin yun. Pero ito yun kahit naman warningan natin sila, nandun pa rin naman yung pag-ibig natin sa kanila. Hindi naman tayo, bahala kayo dyan, winarningan ko na kayo. Hindi naman tayo ganun kaagad. Minsan nadadala ng emotion dahil pasaway talaga, minsan nasasabi na rin yun. Hindi ko alam, baka nagkakasala nga tayo minsan dahil lang sa naiinis tayo. Ito baka mamaya nagiging dahilan pa kami ng pagkakasala ninyo. Para magkasala din kami. Minsan pinapagana natin yung pag-ibig, so naaabuso. Ang sabi doon, pasakop kayo. Ito, naniniwala ko, ito isa sa pinakamahirap talaga na trabaho ng leader ng church. Lalo na sa mga ministry. Hindi lang sa house church, pati siguro sa ibang ministry. Kunyari sa music, siguro kung mayroong pasaway na member si Kuya Alan, tapos ayaw sundin yung pinapagawa niya na mag-practice, siguro sakit niya din ng ulo yun. Pasakop. Igalang. Okay po ba, church? Kayo ba tinanong nyo na, kung katabi nyo nga yung deacon nyo, o kung natatanaw nyo yung deacon nyo, tingnan nyo yung deacon nyo. Deacon, ako po ba yung nakakatuwang member? Natutuwa po ba kayo sa akin? Sumagot yung deacon, parang magulang. Sige lang, konti na lang, matutuwa na ako sa'yo. Alam nyo ibig sabihin nun? Hello church, naisip nyo ba yun? Kayo ba tinatanong nyo yung sarili nyo minsan kung ako ba ay nakakatuwa?
Nakakatuwa pa ba ako? Saludo ako sa iyo, Nanay Rose. Wait lang, tatanungin kay Digon niya. Okay. So eto po tandaan nyo sinabi ni Elderman noon yung bayanihan, yung nagbubuhat kayo, yung binubuhat nyo yung kubo. Baka mamaya, iilan lang ang bumubuhat, tapos ikaw nakasabit pa, pabigat ka, parang ganon. Sabi nga ni Elderman noon, it's either bumubuhat ka or pabebe ka. Ang goal natin mag-mature ang church, ang goal natin makausad ang church, ang goal natin mapalaganap. Yung goal ng Diyos na para sa Israel noon, tayo ngayon ang gumagawa. Paano mo yung magagawa kung hinihila ka nung nasa likuran mo? Imbes na makapunta sila sa ibang lugar, ikaw ang pinupuntahan kasi hindi ka nagpaparamdam. Okay po ba? Next. Makikibahagi ako sa pag-aakay at pagpapakilala kay Kristo sa ibang tao sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang salita o salita ng aking pamumuhay at pag-uugali. Nako, hirap nun. Na naaayon sa salita ng Diyos. Pasok na naman to sa number 1. Pasok na naman to sa goal ng Diyos na tayo ang magpatuloy. Okay? Ito si Quincy, may kasama siya. Si Lonet, may kasama siya. Hindi ko maalala kung sino pa ibang nag-report noon nung meeting. Pero papaalala lang po etong inano na to, tinuro to ni Pastor, ano ba ang trabaho ng Pharisees? Di ba sabi doon, ang trabaho ng mga is ibalik ang tao sa Diyos. Napunta sa atin yun. Pumalpak ang Israel doon, ngayon sa atin yun, hinahanap ng Diyos. Bilang mga nakadugtong sa Diyos, trabaho na natin yun. Tayo ngayon ang lalabas, tayo mag-share. Sabi nga ni Pastor noon, kahit hindi ka na kumatok sa bahay, kahit invite mo ng diretso, okay lang yun. Dalhin mo na agad sa church. Hello, concerned ba kayo? Ang sabi doon, trabaho natin to, yun ang trabaho ng church din. Ibalik ang tao sa Diyos. May humahayo pa ba? May nag-i-invite pa ba? Ito po si Quincy, may mga kasama. Yung ibang youth, hindi ko alam. At iniisip ko, kung ako ay nasa ganong edad, at ako ay high school, at ako ngayon ay nasa church, nag-i-invite kaya ako? Kasi alam ko, kilala ko yung sarili ko. Nung high school ako, pasaway ako ang pinaka-close kong mga kabarkada nung high school, yung second year high school. Nung naging third year ako, nagkaiwalay kami. Sa tuwing nakikita kami, nasa malayo sila, ako. Hoy. Ganun kami magbatian, nagmumurahan kami. O diba? Pero hindi po ako yung kunikwento ni Elderman. Pero ganun ako. Imagine mag-i-invite ako sa church, tapos ganun ang pamumuhay ko. Ano pang point ko? Baka mamaya kaya hindi ka nakapag-invite o kaya hirap kang mag-invite, hindi dahil mahirap mag-invite, kundi dahil alam mo na alam nila na ganito ka. Hello? Trabaho natin to. Ibalik ang tao sa Diyos. Church. Hello? Okay. Number 10, last. Hindi pala. Yung verse. Ngunit kayo isang lahing pinili, mga maharlikang pare, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos. Church na to. Hindi na ito yung nasa Old Testament, pero eto na tayo. Kasama na tayo dito. Piniling upang magbahayag ng kahanga-hangang ginawa niya, siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan. Yung liwanag na yun, yun ngayon yung isi-share. Okay? Nasusundan po. Number 10, last na to. Malapit na tayong matapos. Tatanggapin at susunod sa pagdidisiplina at pagtutuwid na ipinapatupad ng iglesia. Church discipline is a biblical practice aimed at restoring individuals to fellowship within the church while maintaining its purity and promoting the gospel. Nung pinag-uusapan natin itong church discipline, yung mga ganyan, pinaalala natin na ang hugot ng church discipline is hindi para magparusa, kundi ang hugot ng church discipline is yung pag-ibig ng Diyos. Gusto mo siyang ibalik. Hindi gusto mo siyang i-push. Pasaway ka sige, pag-iinitan ka namin, tatanggalin ka namin sa church, o kaya i-disciplinary action ka namin. Hindi ganun. Pupuntahan mo siya, kakausapin mo siya, para maibalik sa church. Yun ang goal nun. Hello? Church, nandiyan pa ba kayo? Ito ang elders po ay nagkaroon ng visitation. Binisita namin yung iba nating kasamahan dito sa church, lalo na yung mga nakapirma. Pinunta namin sila. Kinamusta, nakipagkwentuhan, kinausap, at salamat sa Diyos. Bakit? Yung iba gumagawa na ng paraan. Yung iba may trabaho pero nagpapaalam sila minsan. Minsan pag hindi talaga kaya, hindi talaga sila nakaka-attend ng church. Pero pag nandito sila, pumupunta na sila ng church. Hindi ko na babanggitin kung sino-sino, pero alam niyo yun. Meron tayong mga kasama dito na matagal nang nawawala.
hinahanap natin sila at pinuntahan sila ng elders, kinausap sila ng elders at salamat sa Diyos, nakabalik sila. Ito yung goal nun. Gusto mo silang mapabalik pero at the same time, gusto mong ma-maintain yung purity ng church. Hello, pero ito po ang nakakalungkot. Merong isang pinuntahan, hanggang ngayon wala pa dito. Matagal na siyang pinuntahan. At malaki, ito na, pinaghahandaan na namin na gumawa ng sulat para sa kanya. Para saan yung sulat? Pagtitiwalag. Kagaya ng pinag-uusapan natin kanina sa number 1, kung alam ng tao na ikaw ay umaattend ng church at ang pamumuhay mo ay ganito, hindi pwede yun. Sabi doon, kailangan nating ma-maintain ang purity ng church. Bakit? Dahil ang church ang bride ng Panginoon. Pure, holy, blameless, spotless. Bawal sa loob ng church ang may pamumuhay na hindi makakristyano. Dahil nire-represent natin ng Diyos. Okay po ba yon, church? So yun, nakita niyo ba yung connection ng covenant natin? Yung mismong covenant natin yung mismong covenant natin sa pinag-uusapan nating mga covenant, lalo na nung last Sunday. Nakita niyo ba? Okay, salamat po. Kagaya ng tanong ni Pastor noon, yung tanong ni Pastor, yung challenge pala, hindi pala tanong. Magpe-fail ka ba o ipupulfill mo? Pag-usapan nyo sa house church kung nasa ang level kayo doon sa ating commitment, sa ating covenant. Okay po ba? Pag-usapan nga natin ngayon yung number 3, Efeso 4, 1-6. Buksan natin. Dito na tayo magtatapos. Ayan, kinakapos na ako. Efeso 4, 1-6. Kahit ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y magiging mapagkumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa mamagitan ng buklod na kapayapaan. Iisa lamang ang katawan, ang church, at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang pag-asa ninyong lahat. Dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May iisa lamang Panginoon. Iisang pananampalataya at isang bautismo. Iisang Diyos, Ama sa ating lahat. Siya ay higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasa lahat. Ito po, walang puwang sa church ang division. Walang puwang sa church ang pag-aaway-away. Ito ang naging problema ng church ng Corinth. Tama, kay Apollos ako, kay ganito ako, kay Lord ako. Tama, wala sa lugar, dapat walang puwang yan sa church. Kung yung covenant natin ay nagagawa natin. Bakit? Ano bang laman ng covenant natin? Sa covenant natin, kung nagagawa natin yung covenant natin, ito laman ng covenant natin. No? We serve, we pray, we care, we respect. Nire-represent natin ng Diyos. Iisa lang ang church, iisa lang Diyos. Ang Diyos po ay isa lang, pero hati sa tatlo. Tatlong persona, tama. Pero nagkakaisa sila. Ganun dapat ang church. Kahit iba-iba tayo, dapat iisa tayo. Nagkakasundo po ba tayo doon? Malinaw po ba yon? May natutunan po ba kayo ngayong umaga? Magsasabit na ba sa leader? May 4 na sumagot. So, yung 4 na yon, magsasabit sila sa leader. Magtatapat sa pagbibigay. Magde-devotion na ba ang youth? Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Panginoon, salamat po sa umaga nito. Bagamat ang aming topic ay napag-usapan namin last Sunday lang. Dalangin ko po, Panginoon, na yung pinag-usapan namin ngayon, makita nila, Panginoon, yung aming covenant, kung gaano kahalaga, kagaya tinapik ni Pastor last Sunday, yung Ark of the Covenant, nandun yun para ipaalala sa amin, yung kasunduan, yung rainbow, nandun yun para paalala sa amin. At ngayon, pinapaalala mo sa amin to, Panginoon. Yung kaisipan na, ba't yun na naman ang topic? Ba't ganun naman? Sana maisip namin, i-check muna namin yung aming sarili. Paulit-ulit namin narinig, pero ang tanong is, nagagawa ba namin? Baka mamaya, kaya lang namin ayaw marinig is dahil tinatamaan kami. Dalangin namin, Panginoon, ngayong umaga nito, may nabago, higit sa lahat sa pananaw namin sa church, Panginoon. Tingnan namin ang church na hindi lang basta isang nakagwalay ang ginagawa tuwing linggo, pumupunta ng church, aawit, magdadasal, magbibigay, makikinig ng Word of God. Tingnan namin ang church bilang parte ng plano ng Diyos. Kami, bilang totoong church, bagamat iba't iba ang interpretation ng ibang church, isa lamang ang totoong church, isa lamang ang gospel, wala nang iba.
At dalangin po namin, Panginoon, na kami, na tinawag mo, ay maging liwanag sa iba, Panginoon. Pag basahin namin ng salita para makita namin kung kahalagaan nito, kung sino ka talaga, kung gaano mo kami kamahal, at higit sa lahat, Panginoon, pag kami ay dumarating sa point na kami ay nanlalamig, kami ay nawawala ng gana, palagi namin aalahan yung pag-ibig mo sa amin. Ang pagsunod namin sa iyo ay hindi na under obligation. Ito ay pinagbabasihan na namin yung pagkapako mo sa krus, yung pagkamatay mo, yung pag-aali mo ng iyong buhay para sa aming mga kasalanan. Kung kami ay tinatamad, kung kami ay walang maramdaman, ito ang aming palaging titingnan, Panginoon. Ako'y sa iyo, ako'y inilaban mo. Ito po ang aming dalangin sa Panginoon Jesus. Ikaw ang mapurihan, ikaw ang mapatasan. In Jesus' name, Amen.